Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita, makasama ho natin muna ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Miss Dana Sandoval. Ito ho'y kaugnay dun sa naaresto nga hong Chinese spy dito ho sa lungsod ng Makati kamakailan at sinasabing nagpunta ho siya, nagtungo ho siya sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, sa mga military installations, mga military facilities upang mag-map out dun ho sa mga naturang pasilidad. At thank you for joining us, Miss Dana Sandoval. Si Genesis po ito at kasama natin si Bombo Victor. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Kamusta ho yung inyo pong pag-aaral dito ho sa background nitong Chinese spy? Batay na rin po dun sa mga nakuha po nating record at yung dati na pong record ng Bureau of Immigration, Miss Dana. Yes, ito pong prinisinta ng Department of Justice na alleged Chinese spy. Nakakuha po tayo ng information, ang national government po nakakuha ng information na meron po siyang mga activities at mapping, kumbaga yung terrain ng Pilipinas, lalong-lalo yung mga secure areas po ng ating sandatahang lakas. Kaya this is a big issue for the Philippine government and ayaw po natin na may mga ganito pong attempts at our sovereignty. When we check yung kanyang records, nakita po natin na mukhang nakapag-embed na po itong taong ito ng kanyang sarili sa Philippine society. He has been coming in and out of the country for more than a decade. Actually, 12 years na po siya pabalik-balik dito sa bansa. And meron siyang permanent residence visa because he is married to a Filipina dito po sa Pilipinas. So may Pilipina po siyang asawa at pag tiningnan mo siya, actually, pag makasalubong mo siya sa kalsada, you wouldn't even notice that he is a foreign national because he looks very much like a Filipino, an ordinary, a regular Filipino already. Ano pong gagawin ho dito ng BI? Sa ilalim ho ba siya sa mga deportation proceedings, Miss Dana? Well, yes, Dada, sa ilalim din po ito sa deportation proceedings. But we will not implement any deportation up until matapos po yung mga inaasahan natin na local cases that will be filed against him. I believe na ang Department of Justice po ay nagsasalang na ng maraming mga kaso laban sa ito habang umaandar po ang investigasyon. Bukod po sa kanya, yung mga Filipino cohorts niya will also be facing cases because of this incident. Kasabay po niyan yung ating deportation case. But the local cases takes precedence. So mauuna po yun. At kung siya po ay halimbawa mahatulan dito ng pagkakakulong for a certain period of time, habang buhay, then yan po ang mauuna, yan po ang kailangang matapos, yan po ang kailangan niyang iserve before any deportation will be implemented. So ibig sabihin, kailangan po na niyang iserve yung kung ano man yung hatol sa kanya, doon sa kanyang kaso, pero kinalaunan kapag ka na-iserve na ho nito, ide-deport pa rin po siya. Pwede pong sabay gugulong but hindi po natin mai-implement ang actual deportation up until matapos po lahat ng local accountabilities and cases in the Philippines. Okay. Paano ho yung coordination po ninyo with the other agencies? Anong turing ho sa kanya? Isa ba siyang potential threat, Ms. Dana? Of course, this person po, pinapaniwalaan natin ay person of interest. Sabihin na natin person of interest. And the activities that he has been doing, apart from being highly illegal, is already a threat to our sovereignty, to our national security. Kaya hindi po hahayaan ng national government na gawin yan. Alinsunod na rin po sa direksyon ng ating Pangulo. Sa atin po sa Bureau, this is while this is under the jurisdiction of the military, of the Department of Justice, because this is an espionage issue. Sa atin po sa Bureau of Immigration, we give the appropriate information sa kanila kung ano po yung nasa records natin upang matrace po nila at matrace din po natin kung merong mga ibang links itong individual na ito sa mga iba pang tao na maaring gumagawa ng similar activities here in the Philippines. Just a follow-up dun sa nababanggit po ninyo kanina, ma'am, na kasabwat umano nitong Chinese spy. May paraan ho ba para kahit paano matuntun po ng Bureau of Immigration yung posibleng kasabwat pa po nito?
What we can do po is to trace kung ano po yung mga pinagdaanan niya dito sa Pilipinas. Of course, in the 13 years that he has been here in the Philippines, coming in and out of the country, meron po yung mga transactions sa atin pong system, like yung kanyang extensions, yung kanyang visa applications. These will all be checked kung meron po mga ibang tao involved, even yung asawa niya po, the records of the wife, maybe reviewed and submitted to the appropriate agencies para masundan po, matingnan kung meron pa pong ibang mga kakunsyaba itong individual na ito na nananatili po dito sa Pilipinas. Okay, Bong Victor, may questions? Yes, Miss Dana, may dadakip din po last year around dito ho sa may parte ng Makati na umano yung mga Chinese spy at nakuha nga sa kanila itong mga spy devices. Posible po kaya na may mga kapareho pa po sila dito sa ating lugar? Hindi po tayo magugulat. That's always a possibility that foreign nationals are embedding themselves in the country without sounding without sounding like an alarmist, but that's always a possibility. Kaya po tinitiktikan ito, binabantayan mabuti ng intelligence community, ng military, also of course with the support of the Bureau of Immigration, para kung may mga ganito pong activities involving espionage, being threats to our national security, ay mahuli po at humarap sa ating batas. Sa panig naman po ng Bureau of Immigration, ano po ang ating paraan upang hindi tayo malusutan itong mga Chinese spy na ito? Sa ating pong system, nakakonect po yung ating system sa Interpol and other derogatory databases, kagaya po ng mga nilalabas po ng korte. So at our front lines, meron po tayong big layer of protection dyan. Dahil if we see individuals in the Interpol Red Notice, in Interpol notices, we are able to stop their entry immediately. The challenge would be these types of individuals who have no derogatory record and who have actually yung kanyang paperwork dito in the Philippines is impeccable. Masasabi natin impeccable ang paperwork niya dahil yung mga yan, since they are embedding themselves in Philippine society, they will make sure that they don't have any liabilities or accountabilities in the Philippine government para hindi sila maging target of any investigation. So yan po. But I think po yung pakikipagtulungan natin with the intelligence community, with the military, when it comes to data sharing and sharing of information on possible espionage activity. Big question nga, no? May mga nakikita po bang kayong koneksyon o dito sa nitong mga Chinese spy dito ho sa Philippine offshore gaming operators dito sa bansa, knowing na parehong mga Chinese ang involved dito? Sa akin po, wala pa po tayong ganyang information na natatanggap in the side of the Bureau of Immigration. But I am unable to answer po para dun sa investigation ng military, which would be mas malalim pa po dahil mas malawak yung kanilang links on the intelligence investigation dito po sa kasong ito. But on the side of the immigration, mukhang this is a separate activity. Wala pa po tayo so far na nakikitang links sa kanila. Miss Dana, ano naman po ang take ninyo doon sa naging pahayag ng pamilya nitong si Ding? Ito ho yung Chinese national na umano'y Chinese spy. Partikular o itong statement ng asawa niya na lihitimo daw itong kanyang trabaho at ito hong mga device na nakuha ay para sa kanyang trabaho na nagmula lamang doon sa kanilang mga company engineers. Ano ho ang take ng Bureau of Immigration dito? I don't want to siguro comment specifically on that, but siguro in many espionage cases, worldwide, generally speaking, the people around the subject would not be informed or would not know what the subject is actually doing. Kaya yan embedded
in the country dahil siya lang mismo ang nakakaalam. So not talking specifically about this case, but generally speaking, in espionage cases, hindi alam ng mga nasa paligid nila na meron na palang, or ng close people sa kanila, na meron na palang kakaiba. Kasi yun nga po, dahil nag-embed na siya sa society. So you will think this is just an ordinary person doing ordinary activities. When you look at him, he looks like a Filipino already. He dresses like a Filipino. There's nothing suspicious about him when you see him on the street. Pero sa loob, meron palang ibang ginagawa. Okay. Sige, maraming salamat Miss Dana, no? Hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap, makaugnayan, kaugnay po sa iba't ibang mga issue. Maraming salamat. Thank you for joining us. Ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Miss Dana Sandoval, mga kawambo, kaugnay po sa pangunahin dito ho sa naarestong Chinese spy dito ho sa Makati City, o sinasabing Chinese spy dito ho sa Makati City.